Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ang tubig ay buhay. Water is life. Ang tubig ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng ating katawan. It is a precious substance that meets our physical needs. Water is also an integral part of many ecosystems that support God's creation, including plants and animals. Fresh water is necessary for the survival of all living organisms on earth. Our bodies are made up of about 60% water, and we cannot survive more than a few days without it. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng linggo sa lahat. Isang karangalan na naman po sa akin na ako po ay papasok sa inyong mga tahanan upang magdala ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa lahat ng bagay na ating kailangan, lalong-lalo na po sa espiritual nating pamumuhay. Sa araw na ito, ating sama-samang pag-aaralan ng isang paksang kailangan ng lahat ng tao upang mabuhay, at ito ay ang tubig. Tayo po muna ay manalangin. Ama banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Isa na naman pong pagkakataon na kami po ay sasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan at muling pag-aaralan ang iyong banal na salita. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at linisin po ang aming mga puso, ang aming isipan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Sa araw na ito, puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang mensahe mo sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Bago po ako magpatuloy sa aking pangangaral, tayo po muna ay makinig ng isang magandang awit mula sa worship team.
Thank you, worship team, for that beautiful worship song. Maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon sa patuloy at patuloy na paglilingkod natin sama-sama sa ating buhay na Diyos sa panahon ng pandemyang ito. The title of my message today, my 151st preaching online is The River of Life. Last Wednesday, we talk about the secret place of God. Nung nakaraang Miyerkules, atin pong pinag-aralan ang secret place o ang hiding place of God. At the cave of Adullam, near the town of Adullam, King David sought refuge from King Saul. Adullam means a hiding place. At doon nga pong Miyerkules, pinag-usapan nga po natin sa panahon ng ating kalungkutan, tayo po ay magkubli sa kanlungan na inihanda ng Diyos para sa atin. Sa araw na ito, atin naman pong pag-uusapan ang isang mahalagang paksa sa ating buhay. Ito po ang tubig na kailangan po ng lahat ng tao. Hindi lang po tubig na pisikal ang kailangan natin upang mabuhay. Kailangan din po natin ang espiritual na tubig na atin pong pag-aaralan sa araw na ito. In Genesis chapter 1, verse 1 to 2, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. The surface of the deep is Tehom. And the Spirit of God was hovering over the waters. Ayon po sa Genesis Kabanata 1, talatang 1 hanggang 2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. In the beginning, the water under the darkness was wild and uncontrollable. But the Spirit of God was hovering there, contemplating a different and better future. Then God went to work in a series of good days. In 6 days, God created the heaven and earth and put an order to all His creation. The essence of it was to bring order, consistency, and beauty out of the chaos. Magulo po noon ang sanlibutan. Wala pong forma, ang sabi ng Bible, at napakadilim. At mayroon niyang tubig, subalit uncontrollable. Kumbaga po, ang agos po ng tubig ay hindi maayos. And God made an ocean of waters in the heavenly. And it is called firmament in heaven. Gumawa nga po ng isang lagayan ng tubig. Alam niyo ba na mayroong lagayan ng tubig na ginawa ang Diyos doon po sa alapaap na ang tawag po ay firmament. The firmament is the vast solid dome created by God on the second day to divide the primal sea called Tehom into upper and lower portions so that the dry land could appear. Ano po ba yung Tehom? Tehom is the deep and dark surface of water in the beginning of time, like the deep abyss or bottomless pit where the devil will be chained for 1,000 years. Ito po yung Tehom. Sa Genesis Kabanatang 1, talatang 6 hanggang 7, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Ito po yung firmament. Ito po yung lagayan ng tubig o dam doon po sa kalawakan. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Ibig sabihin, mayroon pong tubig doon po. Lampas po ito sa araw at mga bituin. Ito po yung lugar na ito. At ito po ay ginawa ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng isang reservoir or isang lagakan ng tubig. Sapagkat ang tubig po na ibinigay po ng Diyos sa tao ay hindi lang po galing sa lupa. Ito po ay galing din po doon sa kalawakan. In the beginning, God put the unruly water in its place. He created the dam to hold the water up high away from the water down low. Then He commanded the water down low to settle in and stay within its proper boundaries. Ganito po ang ginawa ng Lord, no? At napakatindi nga po ng ating pinag-aaralan ngayong araw na ito, sapagkat
Hindi po basta-basta tubig lang ang nilikha ng Diyos, ano? At ang tubig po ay inayos ng Panginoon ayon sa kanyang kalagayan. Mayroon pong tubig sa kalawakan at mayroon din pong tubig sa ibabaw ng lupa at mayroon din pong tubig sa ilalim ng lupa. Ganyan po ang kalagayan ng tubig na kailangan po ng lahat ng tao upang mabuhay. Ito po ang larawan po ng tubig doon po sa ibabaw ng buwan, ng araw at ng bituin. Ano? Noong pangalawang araw, inihiwalay po ng Diyos ang tubig sa lupa. At sa ibabaw nito, of course, ang kapangyarihan ng Diyos. At sa ilalim naman po ng araw, andun naman po ang lupa at ang mga dagat at ang mga ilog. Ganyan po ang kalagayan po. Even today, ganyan po ang kalawakan natin. Kaya nga po, tuwing magkakaroon ng bagyo, ng ano ba mang unos, tandaan po natin na ang ulan ay galing po doon sa kalawakan. Amen. In Genesis chapter 1, verse 20 to 21, and God said, "Let the water teems with living creatures, and let birds fly above the earth across the spans of the sky." So God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind, and God saw that it was good. Ganito naman po, nung inilagay na po ng Diyos sa kaayusan ang tubig, tubig doon po sa kalawakan at tubig po dito sa lupa, nilikha naman ng Diyos ang mga hayop o mga isda dito po sa mga dagat na nasa lupa, sa mga ilog din na nasa lupa. Kung mapapansin niyo po, walang isda doon po sa kalawakan. Okay. At nilikha din po ng Diyos ang lahat ng mga ibong lumilipad sa kalawakan at ito po ay nagustuhan ng Diyos. Ayon po sa Genesis Kabanata 1 talatang 20 hanggang 21, sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon, nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Amen. Ganito inayos ng Diyos ang kalagayan ng tubig sa langit at sa lupa. Tunay ngang kahanga-hanga ang gawa ng Diyos at ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo para sa kaalaman ng lahat. Tandaan po natin ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos para sa kagalakan niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa loob po ng 151 aking pangangaral, tunay nga po na nagbibigay sa atin ng Diyos ng maraming kaalaman. At mapalad po tayo na sa kabila po ng pandemyang ito, pinupuno po ng Diyos ang ating puso ng kaalaman tungkol sa kanyang nilikha at sa kanyang mga gawa. Ayon po sa Colossians chapter 1, verse 15 to 17, Jesus is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Ayon po sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 15 hanggang 17, ito pong sinasabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. In reality, the things about life is always tied closely to water because water is life. Lagi pong nakakabit ang tubig pag pinag-uusapan po ang salitang buhay. All creatures, not just the sea creatures, need water. At ang lahat po ng nilikha, hindi lang po ang mga isda
at ang mga hayop po doon sa tubig ang nangangailangan ng tubig, kundi ang lahat po ng tao, ang mga hayop, ang mga ibon, maging mga halaman ay nangangailangan po ng tubig. Sapagkat sabi ko nga po, ang tubig ay buhay. This is why in Garden of Eden, even before the rain, God was watering everything with surface streams bubbling up from the water under the earth. Kaya nga po, maging doon sa hardin ng Eden, dinidiligan po ng Diyos sa pamamagitan ng mga tubig na galing po sa lupa ang lahat ng mga halaman po doon sa hardin sa Eden. At ayon po sa banal na kasulatan sa Genesis Kabanata 2, talatang 10, umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ayon nga po sa banal na kasulatan, mula po sa Eden ay lumabas po ang tubig at ito po ay nahahati sa 4 na sanga. At ito nga po ay umagos na sa labas ng paraiso ng Diyos. At sa hardin ng Eden ay may ilog na umaagos upang diligin ang mga halaman. At sa hardin ding ito, dito po ang sentro ng buhay o epicenter of life in the beginning of time. Dito po sa hardin ng Eden, tandaan po natin, dito po nagsimula ang buhay. Hindi lang po ng tao, kung hindi dito po nagsimula ang tubig na umagos po sa mga kailugan. Subalit nang magkasala ang tao sa Diyos, sila ay pinalayas mula sa hardin at inalis sa kanila ang karapatang uminom sa ilog sa hardin ng Eden, sapagkat naglagay po ang Diyos ng isang anghel ng magbabantay doon po sa paraiso. Ayon po sa Genesis Kabanata 3, talatang 24, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ganito po pinabantayan ng Diyos ang hardin ng Eden nang palayasin po niya ang tao mula sa kanyang hardin. At mula noon ang tao ay naglagalag sa daigdig at hindi na po sila nakapasok sa hardin ng Diyos na may umaagos na tubig ng buhay. Sa kasamang palad, maraming tao sa daigdig, matapos magkasala si Adan at si Eva, ay namatay nang hindi nasumpungan ang tubig na nagbibigay buhay, buhay na walang hanggan. Ayon sa banal na kasulatan, dahil sa paglaganap ng kasalanan, nilipol ng Diyos ang kanyang nilikha, ang kanyang nilikhang tao, at maging mga hayop at mga ibon, at ang lahat ng nasa daigdig sa pamamagitan din ng tubig. Naging sukdulan na ang kasamaan ng tao sa panahon ni Noe, kung kaya't nilipol ng Diyos ang kanyang nilikha sa pamamagitan ng tubig mula sa langit, mula sa ibabaw ng lupa, at mula din po sa kalaliman ng lupang ating tinitirhan. Ayon po sa Genesis Kabanata 6, talatang 5 hanggang 7, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. At sa panahong iyon, tanging si Noe lang ang natagpuan ng Diyos na matuwid, kung kaya't nagpagawa ang Diyos kay Noe ng malaking barko upang ang kanyang pamilya ay maligtas mula sa malaking baha kasama ng mga hayop na pinili ng Diyos na maligtas. Tandaan natin na tubig din ang pumuksa sa lahat ng masasamang tao maliban kay Noe at ang kanyang pamilya. Water is a symbol for life. Physical water is necessary to sustain physical life on earth. Ang tubig po ay sumisimbolo ng buhay at tunay nga po na ang tubig ay buhay. Ang pisikal na tubig ay kailangan po para po sa pisikal na buhay ng lahat ng buhay dito po sa lupa. Tao, hayop, halaman ay kailangan po ang tubig. At sa atin din pong espiritual na buhay, kailangan din po natin ang espiritual na tubig
na manggagaling po sa ating tagapagligtas. Ayon po sa John chapter 6 verse 35, Jesus is the bread of life and the source of living water, sustaining His people forever. Tandaan po natin na nagmula po sa ating Panginoong Hesukristo ang tubig ng buhay. We all know that water is called the universal solvent because it is capable of dissolving more substances than any other liquid. And water is used for religious ritual cleansing. Immersion of a person in water is the central sacrament of Christianity, where it is called baptism. It is also part of the practice of other religions like Judaism and Sikhism. In addition, a ritual bath in pure water is performed for the dead in many religions, including Judaism and Islam. In Islam, the 5 daily prayers can be done in most cases after completing washing certain parts of the body using clean water. In Shinto, water is used in almost all rituals to cleanse a person or an area. Water is Mem in the ancient Hebrew alphabet. Mem is the 13th letter in Hebrew alphabet. Hindi lang po tubig ang nire-represent po ng Mem. Inire-representa din po ng 13th letter of Hebrew alphabet ang dugo. The dictionary defines blood as the fluid that circulates in the principal vascular system of human beings and other vertebrates. In humans, consisting of plasma, in which the red blood cells, white blood cells, and platelets are suspended. Blood is vital in our life. In Leviticus chapter 17 verse 11, "For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. For it is the blood that maketh an atonement for the soul." And in Revelation chapter 1 verse 5, "And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood." Ayon po sa pahayag Kabanata 1 talatang 5, mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Katulad po ng tubig na ginagamit po ng tao upang panlinis sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, ginagamit natin to para inumin, ganun din po ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang naglinis po sa ating mga kasalanan. The blood of the Lord Jesus Christ cleanse us from all our unrighteousness. Amen. At tandaan natin, blood is like the water of life. There is life in the blood. Pag ikaw ay nawalan ng dugo, tayo po ay mamamatay. Pag nawalan tayo ng tubig sa katawan natin, tayo po ay mamamatay. Hindi ba kayo nagtataka na tuwing magpapalaboratorio tayo, kinukuhanan tayo ng dugo at dito inaalam ang ating kalusugan. Sa pamamagitan po ng pag-aaral ng ating dugo, malalaman po dun sa laboratorio kung tayo po ay malusog o mayroong karamdaman. Amen. Ayon po sa Leviticus Kabanata 17 talatang 1, "Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay." Ano ba yung dugo na yun na ipinantubos sa ating buhay? Ang dugo po ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi po mababayaran ang dugo ng tao, ninuman. Sino mang tao na nilikha ng Diyos ay hindi pwedeng ipambayad ang dugo nito sa ating kasalanan, maliban po sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa banal na kasulatan. The Hebrew letter Mem begins and ends the word Mayim or water, signifies the life force. Ito po ang larawan ng Hebrew letter na Mem. Nung ako po ay makagraduate ng college, ako po ay nagtrabaho at ang unang trabahong aking napasukan ay ang MWSS.
ang ahensya ng gobyerno na nagsusupply ng tubig sa buong Metro Manila. Ito po ang unang trabahong aking pinasukan. Naging bahagi po ako ng pagsusupply ng tubig sa mga tao, sa mga taga Metro Manila sa loob ng 8 taon. At ito po ang logo ng MWSS na katulad ng ancient Hebrew alphabet na MEM. Ito po yan. Ayan po yung logo ng MWSS. At kung mapapansin po ninyo, hindi ko alam kung sino po nag-design nito. Ito din po ang larawan ng Hebrew alphabet na MEM. Ang ika-13 letra sa Hebrew alphabet. Nakakatuwa po, biro ninyo sa Pilipinas, yung tubig na iniinom po natin araw-araw. Ganito po yung logo, the MEM. Hallelujah. Glory to God. The modern Hebrew name for this letter is Mem, probably from the word mayim, meaning water. Kaya nga siguro mamam. Di ba yung mga bata, pag humihingi ng tubig, tawag po niya mamam. Ibig sabihin mem or mam. Diba? Jesus is the living water. God told Jeremiah that Israel sinned against Him. In Jeremiah chapter 2 verse 13 says, "My people have committed 2 sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water." Nung kausapin po ng Diyos si Jeremiah, ay sinabi po ng Diyos ang kanyang kalungkutan nang ang Israel po ay nagkasala sa Kanya. At ayon po sa Jeremias, Kabanata 2, talatang 13, ito pong sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, "Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay, at humukay sila ng mga balon, ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig." Nakita po natin mga kapatid, talagang pag nag-aaral tayo ng banal na kasulatan, punong-puno ito ng information, ng kaalaman. Kaya nga po, natutuwa din po ako sa Panginoon na patuloy niya tayong tinuturuan. Ipinakikita natin, ibinubulay-bulay po natin ang salita ng Diyos. At makikita po natin na maging sa aklat ng Jeremias, sinasabi po ng Diyos na siya po ang bukal na nagbibigay buhay. Subalit tinalikuran ito ng mga Hudyo. At gumawa sila ng sariling balon. Katulad po natin, marami po sa atin na tumatalikod sa ating Panginoon o ayaw lumapit sa Panginoong Hesukristo. Bagkus gumagawa po tayo ng sariling hukay upang gumawa ng balon ng tubig, samantalang ang Panginoong Hesukristo ang pinanggagalingan ng tubig na nagbibigay buhay. Tandaan po natin mga kapatid, pag ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ipoprovide niya ang iyong mga pangangailangan. Ang sabi ng Bible, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Lahat ng ating pangangailangan ay ipoprovide ng Diyos, maging ang ating inumin, pag tayo po ay may personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At dito nga po, nalulungkot ang Diyos kay Jeremiah. Nalulungkot ang Diyos para sa Israel nang ang Israel ay tumalikod sa Kanya at gumawa ng sariling balon daw na wala pong naiipong tubig. Ganito ang ipinahayag ng Diyos kay Jeremiah. Ang kanyang damdamin laban sa mga Israelita. Isinalarawan ng Diyos ang kanyang sarili bilang bukal na tubig na nagbibigay buhay. Siya ay itinakwil ng mga Israelita at humukay ng sariling balon na wala namang tubig. Katulad din natin bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon at huwag mawawalan ng loob anumang oras kung tayo po ay mayroong problema at mayroong pagsubok. Huwag kayong mag-isip kailanman na humukay ng sarili niyong balon para humanap ng tubig. Tandaan po natin mga kapatid, marami tayong effort, marami tayong mga pagpapagod na wala naman pong kabuluhan. Huwag tayong gumawa ng sariling balon o human effort samantalang may available na balon na nagbibigay ng tubig ng buhay. Marami pa sa atin ang sumasamba sa mga patay na kahoy na inanyuan ng mukha ng tao at sinamba kapalit ng tunay na Diyos na balon ng buhay na tubig. Hallelujah! Madalas po, akin pong ipinangangaral sa lahat, lalong-lalo na po sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, natigilan na po natin yan sapagkat pag tayo po'y sumamba sa Diyos-Diyusan, tayo po ay tumatalikod sa balon ng tubig na nagbibigay buhay. Ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Noong si Jesus ay dumating sa isang bayan na tinatawag na Sychar,
Siya ay naupo sa tabi ng isang balon na tinatawag na balon ni Jacob or Jacob's Well. At ito po ay katanghalian. Ayon po sa Juan, Kabanata 4, talatang 7 hanggang 14, may isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Tandaan po natin, ang mga Samaritana ay mga half-breed Jews. Ito po yung mga mistisong Hudyo, no? Sapagkat ang mga Hudyo po ay nakipag-intermarriage sa mga hindi Hudyo. At ito po yung mga Samaritano. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. At tandaan po natin na nung oras po na yun ay katanghalian, sapagkat ito po ang oras ng pag-igib ng mga hindi Hudyo doon po sa Jacob's Well. Hindi po pwedeng pumunta ang mga Samaritano o ang mga Gentiles doon po sa Jacob's Well sa panahon na kasabay po ang mga Hudyo. Kaya nga po ang itong babaeng Samaritana ay nang-igib ng tubig sa katanghalian sapagkat wala pong umiigib ng tubig na mga Hudyo sa katanghalian. At ayon po sa talatang 10, sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Ganito po ang pangangatwiran po ng Samaritana sa Panginoong Jesucristo nang ang Panginoon ay humingi ng tubig sa kanya upang mainom ng ating Panginoon. At sumagot ang ating Panginoong Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Jesus was revealing himself to the Samaritan woman that day. He told her that He is the life giver and the living water that gives eternal life. Tunay nga pong napakatalinhaga ng salita ng Diyos. At ayon po sa ating Panginoon, ang tubig na ibibigay niya sa atin ay magiging batis sa loob ng ating kaibuturan at patuloy na bubukal at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Katulad po natin sa ating panahon. Ang ibig pong sabihin ng pong bukal na tubig sa ating katawan o sa ating pagkatao ay ang salita din ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay. No? At katulad ko rin po, no? Natutuwa po ako sa Panginoon at patuloy niya tayong tinuturuan. Ako po'y binibigyan ng Diyos ng mga aral upang ituro sa inyo. Katulad ng tubig na galing sa bukal, na ako po ay parang hindi nauubusan ng sasabihin sa inyo sapagkat hindi po galing ito sa akin, kundi galing po mismo sa bibig ng Diyos. Sapagkat ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay. Nabubuhay ang tao sa salita ng Diyos na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon. Napakahalaga pong malaman ng lahat ng tao na ang Panginoon lamang ang pinanggagalingan ng bukal ng tubig ng buhay. We need to drink the water that gives eternal life. Mahiwaga po talaga ang buhay ng tao, sabi ko nga kanina. At tandaan po ninyo, ang buhay ng tao ay hindi simple. Ito ay komplikado. Life is not true life without our Lord Jesus Christ. Jesus is our life, the true life giver, the Mem. Mem in Hebrew alphabet means also blood. The blood of Jesus is our life. By His blood, He redeemed us from the death by His blood at the Calvary. Grabe ang pagkakalakip-lakip po ng salita ng Diyos. Amen. Katulad po ng ating pinag-aaralan ngayon, ang Hebrew alphabet po ay napakalalim, ano? Ang ancient Hebrew alphabet ay napakalalim. Ito po ay nagpapaliwanag at nagbibigay linaw sa atin na ang tubig ng buhay ay kumakatawan din sa dugo ng ating Panginoon na umagos mula sa kanyang katawan, doon sa krus hanggang
sa nabuhos ito po sa lupa. Katulad ng ating pinag-aaralan, ang church age ay panahon ng habag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na siyang nagbibigay ng tubig ng buhay. At patuloy na inaalok niya tayo, ang lahat ng tao, sa kanyang tubig na nagbibigay buhay. Hindi po natin kailangang humukay ng sarili nating balon ng tubig sapagkat ang ating Panginoon ay nag-aalok ng tubig upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malapit na pong magsara ang puting tabing ng kasaysayan ng buhay at malapit na ring magtapos ang panahon. At dalangin ko na ikaw at ako ay makapag-share sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo, ang mga taong hindi pa nakaranas ng tubig ng buhay na nanggagaling sa Panginoong Hesus. Huwag po tayong manahimik, tayo po ay mangaral, magturo, mag-share ng salita ng Diyos. Upang ang mga tao, katulad po ng iyong mga mahal sa buhay, katulad ng iyong magulang, kapatid, mga kaibigan, ng iyong asawa, ay makakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa pahayag Kabanata 22, talatang 1 hanggang 2, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay sinlinaw ng kristal na bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lunsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan. At nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Marami sa atin mga ngaral na ang bukal ng tubig, maging ang punong kahoy at mga bagay na binabanggit ng Diyos sa aklat ng pahayag ay mga simbolo lang daw po. Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng false hope. Naniniwala ako na ang bukal ng tubig o ang punong kahoy na nagbibigay buhay at ang mga bagay na binanggit po ng Diyos sa kanyang pahayag ay mga bagay na ating makikita sa takdang panahon. Tandaan natin na ang Diyos ang manlilikha at gustong ibahagi ng Diyos ang kanyang mga nilikha sa lahat ng kanyang nilikha. Tandaan natin na gusto ng Diyos na ibahagi ang kanyang mga nilikha sa lahat ng tao. Lalong-lalo na ang mga taong makakasama ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa kaharian ng Diyos. Hindi ito espiritual na bagay at naniniwala ako na sa bagong daigdig, makikita natin ang lahat ng ipinahayag ng Diyos kay Juan. Kung si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay sa atin, atin pong ipamalita ito sa lahat at imbitahan ang mga taong hindi pa nakakaranas ng tubig ng buhay mula sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa lahat. Tayo po'y manalangin. Ama banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. Maraming salamat sa iyong mensahe sa araw na ito. Dalangin namin na buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang bawat katagang aking binigkas sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Pagpalain mo ang aming bansa. Dalangin namin na gumaling na po ang aming bansa mula sa COVID-19 at pagpalain mo ang aming ekonomiya. Pagpalain mo rin ang lahat ng bansa katulad ng Amerika, ang lahat ng bansa sa Europa, sa Asia, ganun din ang Australia at ang Canada. Pagpalain mo at magkaroon na po sana sila ng kagalingan mula sa COVID-19. Dalangin ko rin ang Israel. Pagpalain mo ang Jerusalem na magkaroon ng tunay na kapayapaan. Pagpalain mo si Naftali Bennett, ang kanilang Prime Minister, upang mapamahalaan ang Israel sa panahon ng kaguluhan at sa pandemyang ito. Ama, pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami. Dalangin ko na pagpalain mo ang lahat ng member ng Christ of All Ages, ang bawat pamilya na nire-represent nito, ang lahat ng mga nanonood at nakikinig sa oras na ito, ay pagpalain mo. Pagpalain mo rin ang pamilya ni Pastor Job Tullios at ang kanilang church ng God Will Provide Church. Pagpalain mo rin ang church ni Fred Merhilia sa Cavite. Ama, sa araw nito, pagpalain mo ang aming bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din ang aming Pangulo. Ingatan mo po ang bawat Pilipino at dalangin ko na maranasan po ng lahat ng Pilipino ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay, ang aming Panginoong Jesucristo.
Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papurit pagdakila. Dalangin namin ang liwanag ng Panginoon ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat, and to God be the glory. Mag-ingat po tayong lagi. Maraming salamat po.